Huwag ipasa ang sisi sa iba. Ito ang tugon ng Malacanang sa alegasyong tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na 10,000 pisong ayuda noong panahon ng pandemya. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 pesos na ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo patapos ang COVID-19 pandemic. Giit ni Jose Castro, isinulong ito ni Cayetano noong miyembro pa siya ng Kongreso noong 2021 pero hindi umusad kaya't kung sino-sino na lang daw ang sinisisi ng senador. Dagdag pa ni Jose Castro, hindi pa presidente si Pangulong Marcos Jr. noong mga panahon na isinusulong ni Cayetano ang panukala maging noong naipasa ang 2022 budget. Sabay pakita ng mga naunang pahayag ni Cayetano matapos bigong maipasa ang kanyang panukala. Sinabihan niya rin ang senador na huwag kung kani-kanino isisi ang pagkabigo niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo. Samantala, natanong din ng palasyo sa pagtawag ni Senador Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag na minion matapos ang anunsyo nitong sisimulan ng ahensya ang pag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay Jose Castro, wala na umanong ginagawa ngayon ng senador kundi magturo at manira ng iba. Mandatoan niya ng NBI ang tugunan ang mga issue ng korupsyon. Buwelta pa ni Castro, Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PhilGOC. Ayan. Hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? kaugnay naman ng mga aligasyon ni Senador Ping Lacson na budget insertions umano ni Senador Cayetano, sinabi ni Jose Castro na kinakailangang makapaglatag ng matibay na ebidensya at magsampa ng kaso kung may dapat na mapanagot dito. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.